ka naghanda para sa emotional and mental strain na ito? Ang biggest challenge sa pag-portray kay Luna ay yung mga subtle nuances. Maliliit lang yung mga reaksyon ni Luna pero kailangan maintindihan ng audience yung gustong sabihin ng character. Naging mahirap siya para sa akin kasi kasabay kong ginagawa ang Pulang Araw na napakalaki ng TV acting naman yon, diba? Na war project pa. So, yung pagtimpla ng acting na from napakalaking war project tapos bigla kang sasampa sa P77 na kailangan maliliit lang yung movements mo, minimal reactions, minimal nuances. So yun, yung pagtahe, ganyan. Tapos yung difference ng characterization kasi si Adelina ay bunso na sa makalumang panahon, si Luna naman ay panganay sa modernong panahon. So yung tawid din ng characters yun, challenging din yun. At si Direk Derek Cabrido kasi yung katulad ko na sinabi niyo kanina, very technical siya pagdating sa units ng pag-arte. So, meron siyang mga specific na pointers sa akin, meron siyang specific instructions na gusto niya dito sa line na ito, tutulo yung luha, dito sa kabilang to, kakabig ka, ngingiti ka, ganyan. Na dapat lahat yun magawa mo seamlessly para naman hindi ma-confuse yung mga tao na bakit biglang nakangiti ka na, ganyan-ganyan. So, yun yung mga challenges na na-encounter ko and syempre, yung pag-segue-segue ng taping, ganyan. Yun nga, ang tindi ng focus, no? Kung siguro habang ginagawa mo yun, talagang dapat nakafocus ka. Oo, kasi matinding focus talaga. So, nag-viral yung isang eksena mo na umiiyak at tulo na ang sipon. Ay, yung parang hindi mo na minamind na ang dami ng sipon. Gaano katagal kinunan ito? Actually, maraming eksena yung may sipon. Baka dapat hindi P77 ang title. Sipon 77. Anong tawag dito? Gaanong katagal? Actually, maraming, siguro may mga 3 eksena na ganyan na may sipon ding lumalabas kasabay ng luha na inisip ko kung i-good take ba ni Direk yun kasi hindi ko naman makontrol din, diba? Kasi tayo din, pag sobra din naman yung iyak natin, sinusupport din talaga tayo. So, mabuti naman at good take ni Direk kasi daw mas raw, mas totoo yung iyak. Kasi syempre, iba yung nakasanayan nating pag-iyak sa TV na hindi ko konsuyumot yung mukha, yung yung very class, ganyan. Hindi naman talaga ganun ang totoong pag-iyak. So, masaya ako kasi hinayaan ako ni Direk Derek maging tao talaga pag umarte sa pelikulang ito at hindi yung artista acting, kumbaga. So, ayun. Yung isa, siguro yung pinaka, yung isang eksena, yung dulong eksena. Ginawa namin yun. I think, nakadalawang take kami dun kasi nga, sinipon ako dun sa una. So, yung pangalawa, sinipon pa rin ako. Kasi nakayuko ako, so wala, tutulo talaga siya. So, yun, nakadalawang beses kaming gawa nun. Tapos, yung doon naman sa bahay, na mahabang eksena din, maganda rin yun. All cast yun eksena yun sa bahay. Nakunan siya, magagabi na, yung wide shot, yung master shot, yung reverse, yung close-up ng mga ka-eksena ko. By the time na-close up ko na yung kukunan, cut off na. So, yung nung close up ko na mabigat, siguro the next day pa nakunan. Parang siguro Thursday yun, tapos Saturday pa nakunan yung close up ko. So, yun yung medyo naging challenge din para sa akin nung time na yun. Kasi, ang ginagawa ko, kumakalas talaga ako kay Luna para makabalik ako kay Adelina. Tapos babalik ako kay Luna. Ang hirap kasi nakuna na namin yung master shot nung eksenang yun. Ang hirap na i-sustain ko yun sa akin. Kailangan kong tumawid ng Pulang Araw the next day. Tapos babalik na naman ako doon ng Saturday. Basta daming technicalities ng buong pelikula. So, sobrang saya lang talaga kasi ngayon, maraming nakaka-appreciate, maraming nakakapanood at lahat ay magaganda po ang review sa aming pelikula. Maraming salamat. Gas-gas man sabihin pero pinaghirapan po talaga namin lahat ang pelikulang yan. So sana po marami